Mainit na namang usap-usapan ngayon sa buong bayan, minsan pa. Ang napipintong pagdideklara ng Commission on Election, to be more specific, ng mayorya out of 7 chairman, 1 chairman, and 6 commissioners ng COMELEC ng mga nuisance candidate. Ano nga po ba? Ano nga ba ang ibig sabihin ng nuisance candidate? Kapag ang isang kandidato daw ay inilalagay ang proseso ng halalan sa katawa-tawang sitwasyon o kaya sa hindi karis-perispeto, isa yan sa mga dahilan. Ang isa pang dahilan, kapag may klaro na mga sirkumstansya at akto na nakikita sa isang kandidato, maaari ding siya o ipagpapalagay ng COMELEC na siya ay walang bona fide o totoong hangarin para sa bayan at sambayanan. Kaya siya ay maaari ding ideklara na nuisance candidate. So, ang sabi ng COMELEC, pagka ikaw o ang isang kandidato ay walang partido, wala din siyang plataforma, at wala din siyang kwarta, no hay dinero, mafifulus, wala kwarta, way sapi, salapi ba? Siya ay nuisance candidate. Mga kalayan kayo manggi kapwa Pilipino, kapwa soberanong mamayan Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kikilatisin natin sa Juror Morning na ito. Ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Kilatis Lagari po lamang at welcome sa ating pong Kilatis at Panday Lipunan. Aasahan ko ho, kayo po ay makikipag-participate. Interaction po, interactive po itong ating palatuntunan na matutunghayan sa Facebook Live, sa YouTube, Twitter at iba pang mga social media platform. Ganon din mapapanood po ito sa buong kapuluan sa iba't ibang mga cable channel kung saan may palatuntunan ang Pinoy Extreme Channel. Luzon, Visayas at Mindanao po yan at ganun din sa mga signal subscribers na mahigit milyon. At harinawa tayo po ay maging instrumento ng Panginoon para po sa pagbibigay ng liwanag, pagmumulat sa sambayan ng Pilipino sa ating mga kapwa soberano na nagugulumihanan. Ano ba nangyayari sa ating bayan? And so, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Okay. Alright. So, ito muna ang ating uunahin. Yan. Saan hinugot ng COMELEC ang kanilang poder, otoridad, o mandato na naideklara ang isang soberano na kumakandidato na isang nuisance o panggulong kandidato lamang. Alright. Ito po ay hinugot sa Batas Pambansa bilang 881. Ang batas po na ito ay kilala din bilang Omnibus Election Code of the Philippines. Ito po ay inaprubahan, nilimbag sa Batasang Pambansa at inaprubahan noong December 3, 1985. Or, 2 buwan at 23 araw. Ganun ba? 2 buwan at 23 araw nakalipas. Hindi January. Hindi. December 3. Dapat January 3. Isang buwan siya.
February 3, 2 buwan. O tama. 2 buwan at 23 araw bago mapatalsik noong February 26, 1986 ang diktador na Pangulong Marcos. Nilibag po ito ng Batasang Pambansa. Dalawa po, hindi lang isa. Magkasunod ito eh. Batas Pambansa 88 Bokya or 880. Ito naman ay batas kung saan nire-regulate ito pong karapatan ng mga mamayan to peaceably assemble and to seek redress of grievances from government. So sa pamamagitan ng Batas 880 at nakasaad doon na no permit, no rally, ang probiso na nakaukit sa saligang batas na karapatan ng mga soberano, naglaho na parang bula. Nabura ng ganun-ganun na lamang. Ang katapat nilang mayor's permit. Imagine that. Ito naman ngayon. Omnibus Election Code of 1985. Sa pamagitan ng 4 lang katao, mayorya ng mga COMELEC unbanked. Kasama na doon, siyempre, isa nilang commissioner, isang chairman at 6 na commissioner. Saan na ba sila? Ang mga commissioner ngayon, sino-sino ba itong mga to? Ayan. Pero mamaya na lang natin yan na kikilatisin. Mamaya, kikilatisin po natin yan. Sino-sino yung mga yan para magkaalaman. Dito muna tayo sa Omnibus Election Code. Kasi malinaw na malinaw. Para sa akin, kung saan hinugot ang otoridad na ito ng COMELEC. Sipin po natin, ito po ay ginawa ng panahon ni Marcos. Kumbaga, utak, diktador, at diktadorya pa rin ang umiiral noon. Malinaw para sa akin na may ilang provision dito at isa na nga itong provision para sa nuisance candidate na ang layunin ay kontrolin, manipulahin, sindikatuhin ang proseso ng halalan. Kumbaga parang naiisip ko lang. Just thinking out loud, ika nga, sa wikang Ingles. Malamang sinabi ng mga alipores ni Marcos sa Kongreso sa Batasang Pambansa, boss, kailangan para maprotektahan ka ang iyong pamilya, siguraduhin natin na lahat ng tatakbo sa halalan kasabwat natin, kasapakat natin, kamag-anak ko, kamag-anak ng iyong mga kaalyado, ang pwede lang maihalal. So, ang unang-unang nilagay nilang balakid, ito, nuisance candidate. Idedeklara na lang nuisance candidate ang mga hindi nila kasabwat, kasapakat. Pwede bang gawin yun? Pwede. Alalahanin po natin, isa lang, ang strongman noon, si Marcos lang. Ito mga local government na naghahari-harian sa mga local governments, wala pa yan. Di pa uso ang Local Government Code of the Philippines. 1992 lang yun na uso eh. So dumami na yung naghahari-harian. Kayang-kaya manduhan ng mga panahon yun ni Marcos ang taga-COMELEC. Bakit? Anong na iba? Hanggang ngayon ba hindi kayang manduhan ng Pangulo ang taga-COMELEC? Hindi. Meron na ngayong team, Pocos-Picos eh. Ito yung mga nagpapaikot sa palad nila sa ating lahat. O tayo lang. Nagkasya tayo sa palad nila, pinaiikot-ikot tayo. Now, kung nakita nyo kanina, may mga provision ito, nuisance candidate. Halimbawa mo, itong putting election process in a mockery in the light of kumbaga para mong niloloko lang ang election process. At katawa-tawa at kahiya-hiya
hindi ka respeto. Sandali muna. Meron o bang kandidato na pwedeng gawin yun? Posible eh. Hindi ho ba? Sino ba ang naglalagay sa proseso ng halalan nakatawa-tawa? Hindi ba Comelec din mismo? Ito yung mga nagsasabuatan yung mga kandidatong nagbabayad para masama sa lehitimong listahan daw ng mga kandidato. Yung mga hindi nuisance. Ha? May bayad do ito. Wag ho nating paduguin ang ating ilong. Matunog na matunog ang alingas-ngas na kung wala kang 200 million pagsusuhol. Matunog yan. In fact, kilala ko kung sino kanilang bagman. Nakausap ko mismo, inamin mismo hindi lang sa akin, sa amin. 4 kami nag-uusap nun eh. At marami din ako mga kumandidatong kilala na talagang sinisingil sila ng Comelec para lang mapasama. Hindi lang yung mga pang-senador, pati na yung mga party list. Nakita niyo naman si Doc Renier Umali. Nag-shout out. Tama ka, Kit. Ang sabi niya, 10 million ang hinihiling ng Comelec. Di pa hinihiling yun. Kinukutongan kami ng 10 million para lang maisama yung aming party list sa listahan ng mga lehitimo o kwalipikadong tumakbo sa halalan 2019. At marami pang iba, pag inisa-isa ho natin, hindi tayo mauubos oras natin dito. 30 minutos natin sa umagang ito. Although pwede tayo mag-extend. Gusto nyo, magkwentuhan tayo ng magkwentuhan. Mag-bookingan tayo mag-bookingan. Magkilatisan tayo ng magkilatisan maghapon. Okay lang. Meron ho tayong internet TV. Pero dito sa Extreme Channel at sa Signal, 30 minutes lang ho tayo araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Pagdating ng Sabado, alam niyo na kung ano nangyari. Ay biglang nagka-inisan. At pagsapit ng Linggo, giliw ako yung iniwan. Kanta yun. Sa Linggong Pag-ibig. And so, there you go mga kakilatis. Malinaw na unconstitutional ito. Lalong-lalo na, yung Omnibus Election Code, ilang mga provision doon, ay malinaw na hindi swak sa panlasa ng demokrasya. Hindi po ba? Alright. Now, ito, balikan natin itong mayor's permit. Biro mo, mayor's permit lang, yan yung mga, ito, balikan natin muna itong usapin ng kung wala kang partido, nuisance ka. Bakit? Patanong ko lang itong mga commissioner at yung mga taga-Comelec. Ano ba? May nangyari bang kabigha-bighani or kapita-pitaganan or kanais-nais sa buhay natin mga Pilipino dahil sa partido? Sa mga partido na pinayagan ng Comelec na tumakbo. Yun eh. Hindi po ba? Meron ba? Pagkatapos merong mga may partido na accredited ng Comelec. Sabihin nila ay nuisance ka pa rin. Bakit? Wala kang plataforma. Abay, sandali muna. Yung bang plataforma ng mga partido at mga kandidato na rin na kahit independent pinapayagan nila, may mabuti bang naidulot sa sambayan ng Pilipino, sa bayan at sambayanan? Meron ba? Wala eh. Panay mga dusat pigatila idinulot nila. Wala kang kwarta. Nuway dinero, mafi-fulus. Wala kwarta, og sapi. Sasabihin nila, nuisance candidate ka. Sandali muna. Yung bang mga may pera, mayayaman, yung mga pinupunduhan ng mga inchik na nagpipinance ng mga kandidato at partido, ditong mga nakalipas, sa lahat ng nakalipas na halalan, may mabuti bang naidulot sa bayan at sambayanan? Sa buhay ng milyon-milyong Pilipino?
Wala eh. Wala. Bagkos, puro pagnanakaw ang kanilang mga inatupag. Kung meron talagang karapatan ng COMELEC na magdeklara ng nuisance candidate, ito po yung dapat nila idideklara eh. Yung mga dati na nilang pinagbigyan, pero walang ginawa, kundi ang pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. Ito ang mga tao that are putting the election processes in a mockery and disrepute. And so, kung itong mga commissioner na to, ay talagang itinala talaga nila ang kanilang mga sarili na mga misaya, tagapagligtas ng milyong-milyong Pilipino, deklara nila nuisance candidate ang mga ito. Pero hindi nila gagawin ito. Kasi, bakit? Posible kaya na sila ay mga kasabwat? Nakikipagsabwatan, kumikita kadahalalan bilang patunay. Tingnan nyo ang nangyayari sa COMELEC. Tingnan nyo ang hokos-pikos na kinasangkutan ng dating chairman, Attorney Andres, the Angry Bird Bautista. 2 bilyon o mano ang napunta sa kanyang bulsa mula doon sa kabuang 15 billions na kinita ng Team Hocus Pocus noong halalan 2019. At syempre, kung 2 billion lang kinita niya out of 15 billion, kanino napunta yung 13 bilyones pesos ses? Sino sa mga taga-COMELEC? Sino sa mga komisyoner ang kumita din? At sino pa ang iba nilang mga kasabwat? Posible kaya na itong Korte Suprema ay kasabwat din nila ang ilan, kung hindi man lahat ng mga maestrado riyan, sapagkat kitang-kita naman natin, lahat na lang ng gagawing kaungasan ng taga-COMELEC, kinakatigan ng mga mahistado sa Kusina Suprema. Hindi po ba? Walang pera, walang plataforma, walang partido, nuisance ka. Wow naman. Mukhang, alam nyo, lalo na itong sinasabi nila na clear or circumstances that clearly demonstrate clear circumstances and acts that clearly demonstrate that the candidate who have filed a COC for any position does not have a bona fide intention to run. Masyado po malawak ang ano na ito. Ang area of responsibility. Kumbaga, area of coverage. Circumstances and acts. Clear circumstances and acts that shows that the candidate vying for the position has no bona fide intention to run. Malabo po ito eh. Alam nyo, kumbaga, merong universal dictum na ang batas, para maging tunay na batas, dapat ay nauunawaan ng pangkaraniwan tao gamit ang kanyang sentido komon. Now, when you talk about circumstances and acts, malabo ito. Kasi kahit na umutot ka lang nang wala sa tono, pwede na nilang gawing grounds yun. Na yan, that's a clear circumstances na hindi ka talaga ang intention mo, hindi totoo. Hindi dalisa at malinis ang intention mo na tumakbo. Wala pong boundary ito.
Dapat ang rules, klaro. Pag naglalaro ka ng basketball, no? At tumapak ka sa linya ng court, aba, stepping on the line yan. Violation yan. Di po ba? Eh hindi. Lumarbas rito, kumbaga sa larong basketball, dumadrive at lumay up yung kalaban mo, kalaban natin ng mga mamayan, hindi pumasok. Wala na nga siyang bantay, hindi pumasok. Bano eh. Aba, tayo na kalaban niya, mga mamayan, nandun pa sa kabilang court. Kasi binato sa kanya eh. All alone siya eh. Tinawagan tayo ng foul. Ups! At hindi lang isa. Tayong 5. All kayong 5. On the act of shooting. Iyan ang nangyayari dito eh. Sa COMELEC, alam nyo, kung merong dictatorial na proseso, sa COMELEC yun. COMELEC. Although ganun din sa lahat ng korte, ano ha? Pandiktador din ang proseso dyan. Talaga may palakasan eh. Hindi din sa COMELEC. Aakusahan ang kandidato na nuisance candidate ng COMELEC ni isang pruweba, ni katiting na pruweba. Halimbawa, sabihin nila, wala kang kwarta eh. Paano nila nalalaman yon? At wala naman silang inihahain na pruweba. Pero, imbis na sa proseso kasi ng demokrasya, kung ikaw nag-aakusa, nasa iyo ang burden of proof. Sa kanila hindi. Pag inakusahan ka ng law department ng COMELEC, ang burden of proof na sa iyo. Paano ka ngayon magpapaliwanag ka? Ganito yon, ganyan, ganon, ganito. Ang problema, ang nagpo-prosecute, COMELEC din. Sila din ang nagpo-prosecute. Kaya kahit na katakot-takot, tarak-tarak na ebidensya meron ka, laglag ka. Dahil sila din ang umuhusga. Tapahin niyo yun. Ang COMELEC ay accuser, prosecutor, and executioner all rolled into one. Meron ba silang karapatan? No. Nasabihin na wala kang kwarta, nuisance candidate ka, hindi ho. Wala ho. Bakit ho? Ang mandato nila, pampito, nakasaad sa website nila. Ang COMELEC kailangan ay maghain ng mga panukalang batas upang ang halalan ay gawing huwag magastos. Kasi yung kandidato na gastos ng gastos, susceptible ho yan sa pangungurakot. Yung naghatag ng pondo para mangampanya siya, para ipambili ng boto at ipambili ng hocus-picus, maniningil yun eh, pagdating ng panahon because sabi nga sa accounting parlance, there is no such thing as free lunch. Eventually, somebody must have to pay for the lunch. Ganun na nangyari dito. Pero mo, umpisa pa lang, magkano nang hatag mo sa COMELEC? 200 million, 300 million? Para lang mapasama ka sa listahan, ha? Pagkatapos, magbabayad ka pa ng enrollment fee sa hocus-picus, sa team hocus-picus, para manalo ka. Malamang, out of 12 senatorial slots, yung 10 na ikompromiso na ng team hocus-picus, 2 na lang pinaglalabanan. Ganon ang nangyayari dito. Papayagan ba natin yung mga hayop na yan? Bago tayong tutulog-tulog sa pansitan, mga kapwa-soberanong Pilipino. No? Ngayon, alisunod din sa Omnibus Election Code. No? Nakasaad na ang COMELEC ay may obligasyon. Ano yun? Para bumili gamit ang pondo natin din, mga Pilipino. Ang tawag doon ay mga espasyo sa mga pahayagan of national circulation para doon nila ibalandra yung mga kumakandidato. Doon nila ibalandra nang malaman ng sambayan ng Pilipino. Ganon din sa TV at radyo.
May mga bulletin din na ilalabas nila. At meron din mga common posters area. Ginagawa ba ng COMELEC yan? Hindi. Sa nakalipas na halalan, alaho silang ginastos. Asa napunta yung pondo para riyan? Para mabigyan ng pagkakataon lahat ng mga kumakandidato na makilala na sambayan ng Pilipino. Hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Bagkos, tayo mga Pilipino, ang pinagkakwartahan ng mga hinayupak. Masama ho yun. Hindi maganda yung pangitain na yun. Ngayon, bukod doon, meron na ngayong social media. So malabo na yung sinasabi nila na pagka wala kang kwarta, ay hindi mo masusustina ang pangangampanya sa buong bansa. Di lamang po buong bansa. Mga kagalang-galang. Kung meron ba kayong natitirang moral ascendancy dito po sa ating sa mga commissioner ng COMELEC. Pwede na talaga ngayong mangampanya kahit wala kang pera. Kahit wala kang pera. Sa buong mundo, hindi lamang po sa buong bansa. Pero, isang bagay pa, bago natin makalimutan, may mandato din ang COMELEC na kilalanin itong karapatan ng mga kandidato na manghalap ng pondo. Kasi ang eleksyon ay nakadesenyo ng ganon. Yung pong mga botante ang dapat mag-ambag-ambagan para suportahan ang kausa, ang advokasya ng kandidatong kursunada nila. Well, not necessarily, unang-una dyan, na hindi yung kursunada mo yung kandidato eh. Hindi porkit magandang lalaki siya, magandang babae siya, mayaman siya, matangos ang ilong niya, maputi ang balat niya, kursunada mo nang gawing artista siya, o bantog siya, kilala. Yun eh. Ang unang sinusuportahan dyan, unang-una, yung advokasya. Yung katulad ng advokasya ng Tip Juror, ni Mr. Juror, kunin ang batas sa kamay ng iilang mga ungas at ilagay sa kamay ng lahat ng mga mamayan kung saan nararapat. Jury justice system. Yan po ang puso ng demokrasya, ang sistema ng hustisya sa isang demokrasya. So, paano sasabihin ng COMELEC na wala kang pera? Mayroon kang pahintulot galing sa sambayan ng Pilipino. Kumbinsin nyo kami. Kumbaga, sabi ng sambayanan sa'yo, kandidato, kumbinsin mo kami. Kumbinsin mo ako. Maganda ba yung iyong inihahain para sa amin o para sa iyo lang yan? Sa partido mo, sa pamilya mo. Pag yan para sa amin, siyempre, matatalino Pilipino, susuportahan ka. In fact, marami, si Barack Obama, yun din ang kanyang ginawa. Umapila siya sa sambayan ng Amerikano, nasuportahan siya, mag-donate kayo, $25, $50, $100, so on so forth. Kung gusto niyo ang pagbabago. Meron pang isa. Kung talagang marunong itong taga-COMELEC, yung write-in candidates, na sinasabi ko, at yan, liwanagin natin sa mga susunod na pagkakataon dahil ubos na po oras natin ngayon. At ang ilan sa mga hindi kumandidato, ngunit inilagay sa balota, sa portion, sa bakante espasyo na write-in candidates ay sina Franklin Delano Roosevelt, at si Kennedy, John F. Kennedy won the Democratic Pennsylvania presidential primary with 183,073 write-in vote. Hindi po siya kandidato. Yan ang dapat ginagawa ng COMELEC. Pero sa next episode po natin, liliwanagin po natin yan. Meantime, maraming salamat sa inyong panunood. At ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod kikilatis na garin po lamang. God bless us all! God bless Philippines.